Maraming artista ang natulfo o inireklamo sa programa ni Raffy Tulfo sa Raffy Tulfo in Action dahil sa iba't ibang issue tulad ng personal na alitan, reklamo mula sa mga dating karelasyon, kasambahay, fans o iba pa. Kaya narito ang ilan sa mga kilalang artista na napatulfo. Pero bago natin ito simulan, bilang suporta sa ating channel, pasuyo naman ng isang subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga videos kagaya nito. Janela Salvador. Si Janela Salvador ay inireklamo sa programang Raffy Tulfo in Action noong July 2020 ng kanyang dating personal assistant o PA na si Michelle Pilongco. Ayon kay Pilongco, hindi siya nabayaran ng 3,600 pesos para sa kanyang 12 araw na serbisyo matapos siyang paalisin sa trabaho. Dagdag pa niya, binabayaran siya ng 8,000 pesos kada buwan na mas mababa kumpara sa ibang PA at sinabihan pa umano siya na hindi siya karapat-dapat sa pagkain sa bahay ni Janela. Tumugon naman si Janela sa pamamagitan ng Twitter kung saan sinabi niyang hindi siya naniniwalang kailangan niyang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng media. Binanggit din niya na kung totoo ang mga paratang, dapat siyang kasuhan. Ayon sa kanya, ang halagang 3,600 pesos ay maliit at mas pipiliin niyang ibigay ito sa taong mas karapat-dapat. Sa kanyang programa, ipinahayag ni Raffy Tulfo na kung magdidemanda si Janela, handa siyang suportahan si Pilongco sa legal na proseso. Gayunpaman, hinikayat niya si Janela na huwag nang palakihin pa ang issue. Barbie Imperial. Si Barbie Imperial ay naging tampok sa programang Raffy Tulfo in Action noong December 2019 matapos ireklamo ng kanyang dating personal assistant o PA na si Annalyn Revilla. Ayon kay Revilla, siya'y inupahan bilang PA ni Barbie, ngunit kalaunan ay nagsilbi rin bilang kasambahay para sa ina at kapatid ng aktres. Ipinahayag niya na ang kanyang buwanang sahod ay 7,000 pesos na mas mababa sa minimum wage sa Metro Manila. Bukod dito, inakusahan naman siya ni Barbie ng pagnanakaw na siyang pangunahing dahilan ng kanyang reklamo. Sa panayam ni Raffy Tulfo, tinawagan si Barbie upang marinig ang kanyang panig. Bagaman hindi siya humarap sa publiko, ipinahayag niya ang kahandaang bayaran si Revilla para sa anumang kakulangan sa sahod. Gayunpaman, tumanggi siyang magbigay ng public apology dahil hindi naman umano niya ipinahiya si Revilla sa publiko at sa huli, hindi na ituloy ang kasong cyber libel laban kay Barbie dahil sa kakulangan ng ebidensya at nagkaroon na rin ng pagkakasundo sa pagitan ng dalawang panig. Shirel Cruz. Si Shirel Cruz ay naging tampok sa programang Raffy Tulfo in Action noong July 2020 matapos ireklamo ng kanyang dating kaibigan at campaign handler na si Alex, isang overseas Filipino worker o OFW. Ayon kay Alex, umutang si Shirel ng 100,000 pesos mula sa kanya upang gamitin sa kampanya noong 2019 elections kung saan tumakbo si Shirel bilang konsehal sa Maynila. Ipinahayag ni Alex na hindi na siya makontak ni Shirel matapos ang eleksyon at hindi na naibalik ang nasabing halaga. Tumanggi naman si Shirel na humarap sa programa at sa halip ay naglabas ng pahayag sa social media. Mariin niyang itinanggi ang aligasyon. Sinabing hindi siya nangutang ng anumang halaga kay Alex. Ayon sa kanya, ang mga ginastos sa kampanya ay mula sa campaign funds at hindi personal na utang. Dagdag pa niya, kung mapapatunayan ni Alex na may pagkakautang siya, handa siyang bayaran ito. Pinuna rin ni Shirel ang programa ni Raffy Tulfo. Sinasabing ito'y umaakto bilang isang pseudo court na nagbibigay ng hatol ng hindi naririnig ang kanyang panig. Ipinahayag niya ang pagkakadismaya sa paraan ng paghawak ng programa sa issue at sa mga negatibong komento na natanggap niya mula sa publiko. Claudine Barreto. Si Claudine Barreto ay naging tampok rin sa programang Raffy Tulfo in Action noong December 2017 matapos ireklamo ng kanyang dating kasambahay na si Christine Joy Abria. Ayon kay Abria, siya ay nakaranas ng hindi makatarungang pagtrato at hindi tamang pasahod habang nagtatrabaho sa aktres. Ipinahayag niya na hindi siya pinapayagang direktang makipag-usap kay Claudine at kinakailangang dumaan sa personal assistant ng aktres para sa anumang concern. Bukod dito, inakusahan niya si Claudine ng pamamalupit at hindi pagbibigay ng sapat na kompensasyon para sa kanyang serbisyo. Ang reklamo ni Abria ay umani ng atensyon sa publiko at nag-viral sa social media. Humingi siya ng tulong kay Raffy Tulfo upang makamit ang hustisya at makuha ang nararapat na bayad para sa kanyang trabaho.
Yasi Prisman. Si Yasi Prisman ay naging bahagi ng programa ni Raffy Tulfo noong Disyembre 2023 matapos magsumbong ang isang Grab driver na si Raymart Ginto. Ayon kay Ginto, ang sasakyan ni Yasi na minamaneho ng kanyang dating driver ay nakabangga sa kanyang sasakyan sa Bonifacio Global City o BGC noong November 21, 2023. Bagaman nangako ang driver ni Yasi na aayusin ang pinsala, hindi na ito makontak ni Ginto matapos ang insidente. Dahil dito, lumapit si Ginto sa programang Raffy Tulfo in Action upang humingi ng tulong doon. Pero naiparating kay Yasi ang reklamo. Agad siyang nakipag-ugnayan sa programa at humingi ng paumanhin kay Ginto. Ipinaliwanag niya na hindi siya nakasakay sa sasakyan nung nangyaring insidente at hindi niya alam ang kabuuang halaga ng pinsala. Nang malaman niya ang halaga ng pinsala at ang nawalang kita ni Ginto dahil sa hindi pamamasada, nag-alok si Yasi ng 100,000 pesos bilang kabayaran at maagang pamasko na rin. Ang agarang aksyon at kabutihang loob ni Yasi ay hinangaan ng marami at naging positibo ang pagtanggap ng publiko sa kanyang pagtugon sa sitwasyon. At yan ang ilan sa mga Filipino celebrities na inireklamo sa programa ni Raffy Tulfo. Abangan ang part 2 sa videong ito. Kaya mag-subscribe lamang dito sa ating channel at i-hit ang notification bell para mag-notify ang part 2 sa videong ito. Maraming salamat po sa inyong panunood.